imbalance, the hidden of leaky gut, and human disease. Yun daw pong mga microbiota natin na 100 trillion good bacteria, kapag ito ay nag-out of balance na, means mas dumami na ang mga bad bacteria at kumukonti na po ang mga good bacteria, ang tawag po doon is microbial imbalance. And this microbial imbalance, ito ang dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng leaky gut. Mga taga-subaybay, mga kapatid, lahat po tayo naghahangad na huwag magkasakit. Tama. Lahat po tayo naghahangad kapag may sakit, lalo na kung malubha. Paano gumaling? Subaybayan niyo pong mabuti sapagkat ang sikreto ng pagiging healthy ng bawat tao na nilagay mismo ng Diyos kung paano tayo maging healthy at gumaling mismo ang ating karamdaman, our body can heal itself sa pamagitan po ng balanced microbiota. Pero gaano po ba kahalaga o gaano kadelikado itong tinatawag na leaky gut? Okay, ito po. Mayroon po tayong mga ipapakita sa oras na ito. Pwede po nating maipanood, sir, sa screen yon. Ito pong gut. Ibig sabihin, ito pong ating small intestine. Okay, tingnan nyo po. Ito po ang gut. Actually po ang gut, mula sa lalamunan hanggang sa anos. Kung sa Tagalog, hanggang sa tumbong. Tama po ba ako, no? Anos. Yan ang gut. Mula sa lalamunan, papunta ng small and large intestine hanggang sa anos, ang tawag po doon gut. Pero magpo-focus po tayo ngayon sa small intestine or gut. Okay. Kung mapapansin po ninyo, kung ang loob ng ating gut ay mayroon pong tinatawag na villi. Yung bang parang tuwalya, alam ko na po sa mga, alam nyo po ito sa mga kumakain lagi ng papaitan. Yung pong tuwalya ng baka o ng kambing, ganun din po sa bituka ng tao. Mayroon po tayong tinatawag na villi. Mapapansin nyo po, para siyang mga hibla-hibla. Okay? Sa hibla-hibla na yan, like for example, ipapakita ko ang daliri ko. Ito yung hibla-hibla. Sa hibla-hibla na yan, mayroon pang dulo yan. Ang tawag po nun, iso-zoom in ko po siya, ito yon. Ang tawag po dyan, microvilli. Pakinggan nyo pong mabuti, very technical po ang ating topic, pero pag naintindihan nyo ito, hindi kayo magkakasakit. Ibig sabihin, nilagay talaga ng Diyos sa ating katawan mismo ang magpapagaling ng ating karamdaman. Okay? So, mayroon po tayong tinatawag na villi, yung pong parang mga tuwalya. At yung dulo-dulo ng mga tuwalya, mayroon din siyang parang mga hibla-hibla din. Microvilli ang tawag yun. Ito yon. Halimbawa po, kukuha ako ng isa. Doon sa villi na yon, ito yung isang yon. Ito po yon. Okay? Ang tawag po niyan, hibla-hibla niyan, microvilli. Yan ang nag-a-absorb ng ating mga kinakain. Mula sa pagdadigest ng ating villi, ang ating bituka, nagpo-produce ng enzyme, si microbiota, to digest. At even microbiota, katulong po siyang mag-digest ng ating mga kinakain. After ma-digest ni microbiota, yung mga good bacteria, ay i-absorb na po yan ni microvilli. Ang ating pinag-uusapan po ngayon, leaky gut. Ito po ang normal na gut. Wala po siyang agwat. So, ibig sabihin, wala pong mga agwat-agwat ang microvilli. Ang likod po niyan ay ang blood stream. Okay? Pinagdadaluyan ng dugo na mayroong nutrients. Okay, now, ito ang normal. Ito po ang leaky gut. Ibig sabihin, sa bawat microvilli, pag leaky na ang ating microvilli or gut, ito ang itsura po niya. Ito ang mukha niyan. Mayroon na po siyang agwat. Ibig sabihin, pag kumain po tayo ng mga kinakain, nandito ang ating mga kinakain, nandito po siya, hindi na siya nadadigest ng enzyme at ng microbiota ng ating bituka, diretso na po siya sa bloodstream. Na hindi po dapat. Pag dumiretso siya sa bloodstream, yung ating mga kinakain na hindi siya nadadigest properly, ay umpisa na po siya ng sakit ng tao.
Bakit po? Sige, kumain tayo ng kanin. Yung maliliit na butil ng kanin, dapat nadudurog na po siya. Nadadigest na siya. Pero kung mayroong leak ang ating gut, yung buong kanin na yun, diretso na yun sa bloodstream. Which is, pag hindi na-digest ang kinakain natin at dumiretso sa bloodstream, magkakasakit na ang tao. Okay? So yan po ang tinatawag na leaky gut. Ganun kahalaga ang ating bituka. Mga kapatid, yan po ang sinasabi ni Hippocrates na lahat ng karamdaman ay nagmumula sa gut, sa bituka. Ibig sabihin, lahat din po ng pagiging healthy ng tao ay nagmumula sa gut kung normal ang ating microvilli. Pero kung leaky na ang ating microvilli, kung leaky na ang ating gut, lahat po tayo ay nag-uumpisa dito ang sakit. Ibig sabihin, kung sa umpisa pa lang ng bituka, maayos ang digestion, maayos din po ang pagpasa ng nutrients. Nasasala po ng microvilli. Kasi ganito po ang normal. Ang lahat ng kinakain nandito, ida-digest siya ng ating bituka ng microbiota. Pag na-digest siya properly, isi-separate na po yung pong toxic, isi-separate na po yung mga hindi dapat pumasok, at yung nutrients lang po ang ipapapasok nitong microvilli. Kakatok po si microbiota. Ang tawag po doon ay signaling, chemical signaling. Mag-o-open ngayon si microvilli dahil ang sabi ni microbiota, ipapasok na itong nutrients. Pagpasok po ng nutrients, mag-o-open ang microvilli. Sa gitna po nito, nandyan ang immune system. Ibig sabihin, sasalain pa rin ni immune system ang lahat ng papasok. Kung mayroon bang bakterya, may germs. Bago po yan ipapasok sa bloodstream. Therefore, kung normal ang immune system, kung normal ang ating microvilli, normal at natural ang papasok sa dugo natin, kung maayos ang papasok sa dugo natin, maayos ang ating health. Kaya nga po nasa dugo ang ating buhay, pero kung ang dugo natin ay mayroon ng dumadaloy na mga particle, buo-buo, at hindi na digest, ang dugo natin ang mag-uumpisa ng karamdaman. Therefore, kung gusto po nating maging healthy, ingatan po natin ang ating bituka. Dapat walang leak ang ating bituka. Ano po ang mga nagtitriggers para magkaroon po tayo ng damage sa ating bituka? Yan po siya. Organ malfunction, pathogens, and synthetic medicine or drugs, food particles, mga toxin, and ang stress pala ay nagkakaroon din tayo ng leaky gut. Bakit? Pag stressful ang tao, tataas po ang ating acid. Pag tumaas ang acid, pwede siyang magkaroon ng reason para magkaroon tayo ng leaky gut. Therefore po, kahit na anong pagkain na kakainin natin, kung hindi po walang leak ang ating gut, hindi yan makakapasok. Mayroon pong checkpoint eh. Parang may quarantine. Hindi ka pwedeng pumasok sa isang lugar kung hindi ka taga roon. Therefore, ganun din po sa normal na gut. Kung normal ang gut, walang makakapasok na toxic sa ating blood. Kung walang makakapasok na toxic sa ating blood, ay walang sakit na maidudulot. Kung may leak ng ating gut, wala nang checkpoint, may leak na siya, dire-diretso ang mga kaaway, ang mga toxin, ang mga kalaban, diretso sa dugo, ipapasa sa liver, ipapasa sa buong katawan, doon nag-uumpisa ang lahat ng ating karamdaman. Ayan po, inom lang ako ng tubig. Na-excite po ako, kaya I'm happy to share this. Okay, tuloy po natin. Papakita ko sa inyo, pagkagaling sa gut. Ayan. Ito po ang ating stomach or gut. Mula sa gut, yung ating mga kinakain ipapasa sa dugo, sa bloodstream or hepatic portal vein. Ayan po. Ito yon. Ano ang pumasok? Dahil may leaky gut ka na, dumi ang papasok sa dugo. Pagkagaling sa gut, ayan po, anong purpose po ng bloodstream or blood flow?
The portal vein is a blood vessel that carries blood from the gut, contains nutrients to liver. So ito pong bloodstream, may daladalang nutrients, galing sa gut, ipapasa niya kay liver. Eh kung ang ipapasa niya kay liver, dahil leak na ang gut mo, ay toxic na rin po. Ngayon, kung toxic na rin ang ipinapasok mula sa gut, papuntang liver, ano ngayon ang trabaho ni liver? Liver, the multifunction organ, more than 500 function, the largest and heaviest organ with average of 1.6 kilograms. Microbiota in the liver produces interferon. Tandaan niyo po, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahalaga ang liver. Kapag pinasahan mo ng hindi maganda si liver mula sa gut, eto po ang mangyayari sa atin. Ang liver po natin sa tulong ng mga good bacteria po sa tulong ng mga good bacteria sapagkat ang mga microbiota ay hindi lang po siya sa bituka. May sa puso, may sa liver, mayroon sa kidney, mayroon sa brain. Ngayon, ano ang trabaho ni liver sa tulong ni microbiota? Interferon, nagpo-produce po sila ng interferon. Powerful germs killer. Therefore, doon pa lang sa liver, pag may nakapasok na mga germs, ay pwede na nilang patayin. Glucose, body's energy supply, dyan po pinoproduce sa liver. Steroid, normal at natural steroid po Hormones, may problema sa hormones. Sa mga mag-asawa na malungkot na, ay pinoproduce din pala sa liver sa tulong ng ating microbiota ang hormones. Sa mga hindi magkaanak, hormonal imbalance. And also glutathione. We have our own natural glutathione. If our liver is normal, ang liver ay magpuproduce ng glutathione. And also, insulin and good cholesterol. Digested fluid that digests food we eat ay pinoproduce din po mula sa liver sa tulong ng microbiota. Ano pa po ang pinoproduce sa liver? Hepatocyte o hepatocyte, tama ba ma'am? Performs storage, digestion, metabolize, and convert toxic into bile. Bile, ito yung mapait, yung apdo. Okay? Yung pang mga toxic pala na nakakain po natin, ay pwedeng mapakinabangan kung maganda ang liver. Anong gagawin ni liver sa mga toxic na ating kinakain? Kino-convert nyo po niya sa bile. Ay, ang bile, napakahalaga. Ayan po, ano ang trabaho ng bile? Break down fats, remove cholesterol, destroy harmful bacteria, neutralize extra stomach acid, and also lymph fluid. It's transport white blood cells to and from the lymph nodes into the bones. It absorb fatty acids and fats. And also liver manufacture vitamins in iron, metabolize drugs, regulate salt in water balance para hindi masyadong maalat, ibabalance niya. Okay? Regulate carbohydrates metabolism. Therefore, kung maganda ang liver, maganda ang ating health. Ganun po kahalaga ang ating liver. Pero ibabalik po natin ngayon, ganun kahalaga ang liver. Kung ang liver ganun kahalaga, pero mula pa lang sa gut, hindi na maayos ang pagpasa, hindi na na-digest ng tama, kasi po si liver, mayroon siyang digestion. Pero hindi po siya magdadigest ng buong-buo ng mga particle. Yung pong mga kinakain nating buo-buo, dinadigest na yan sa stomach, sa bituka. Pero kung yung buong halimbawa, buong kanin, nagkaroon ng gut, leaky gut, diretso sa bloodstream, diretso sa liver, hindi po trabaho ni liver yon. Na-digest yung mga buo na particle. Ang dinadigest ni liver, dugo na po siya na may nutrients. Yung dugo ay mayroong nutrients na kung saan galing sa
gut. Therefore, kung mali ang pasa ni gut, papunta sa liver, mali na rin po ang pagdadigest ng liver. Hindi na maayos ang liver. Ibig sabihin, kung maganda ang umpisa, maganda ang katapusan. Okay? Now, liver does in effect every system in your body. This factory, you cannot afford to shut down. And if that finish right, sick, diseases, round down, and eventually, people die. Because of our liver, ay malfunction na siya dahil pinasahan ng gut ng mali, mali na rin po ang ipapasa ni liver papunta ng puso. Doon nag-uumpisa ang karamdaman. Therefore, napakahalaga ni liver. Pero dapat alagaan ang ating stomach, ang ating gut, ang ating small intestine. Okay? Sana po naintindihan yung maigi kung gaano kahalaga na dapat hindi magkaroon ng leaky gut. Leaky gut affects the whole body. Bakit po? Dahil yung dugo na mayroon kasamang nutrients pero hindi na nakapag-digest, ipapasa ang dugo sa buong katawan na may kasamang mga particle ay hindi na digest ng maayos. Lahat ng uri ng karamdaman, according to this research, leaky gut affects the whole body. Lahat, from head to foot. Lahat ng uri ng karamdaman, name it, kapag may leaky gut. Kaya po, yun pala ang ibig sabihin ni Hippocrates. Lahat ng karamdaman ay nag-uumpisa sa ating gut. Okay, now, many lines of research, pakinggan niyo po, many lines of research with chronic liver disease due to gut bacterial overgrowth. For example, patient with cirrhosis have microbial imbalance in human gut, according to HSE's Public Access and NCBI NIH. Okay, National Institute of Health ng US. Okay, many lines of research with chronic liver disease. Because of what? Because of gut bacterial overgrowth or also leaky gut. Ibig sabihin, kung may leak ang gut at out of balance ang microbiota na 100 trillion, sa ating bituka, sigurado ang liver magkakasakit sa aming mga mahal na tagapakinig. Therefore, alagaan ang ating gut upang alagaan niya ang ating buong katawan. Okay. Healthy microbiota, you have the power to reverse and prevent disease for a healthier lifespan and the power to repair leaky gut, according to bulletproof.com. Mga kapatid, mga kaibigan, kayang i-repair ng ating microbiota ang leaky gut mo na sinira ng mga synthetic chemical, na sinira ng soft drink, sinira ng gluten, sinira ng mga chichirya, lahat ng mga chemical, nagkaroon tayo ng leaky gut. Pero, kapag healthy ang ating microbiota, ay according to this research, pwedeng humaba ang buhay natin. At pwede niyang i-repair ang ating leaky gut. And also, take note po Lactobacillus acidobipilos. Okay? And Bifidobacterium probiotics are the next best thing to add to healing diet to repair a leaky gut. According to Observer.com and Dr. Michael, hindi po bagyon, Dr. Michael Ruscio, BCD, NMDC. Okay? Ibig sabihin, walang problema pag may leaky gut kayo. Healthy lang dapat ang ating mga microbiota. At uminom lang po kayo ng probiotic na Lactobacillus acidobipilos. Kasi ang Lactobacillus marami. Lactobacillus spp. Pero ang nagre-repair is Lactobacillus acidobipilos and Bifidobacterium probiotics are the next best thing. At ang mga probiotic na to, good things, nandito po sa ating Prebiocure Capsule and Immunobright C. Nandito po ang mga product, hindi ko kilala si Dr. Michael Ruscio, pero ang kaniyang binabanggit na pwedeng mag-repair ng leaky gut
ay ang Lactobacillus acidophilus and bifidobacteria ay nandito rin po sa ating Immunobright C and also PreBioCure. And also, nandito rin po sa ating PreBiomax Coffee. And also sa ating Chia Coffee na favorite ni Sir Conrad, Chia Coffee. Okay? Nandyan po. Kasi sa bawat sachet ng PreBiomax Coffee ay meron siyang 10 billion good bacteria or CFU. Sa bawat sachet ng ating Chia Coffee is 10 billion CFU. At sa ating bawat capsule ng Immunobright C and PreBioCure ay meron po siyang 50 billion na nandyan po ang Lactobacillus and Bifidobacterium. Okay, kayang i-repair. Walang ibang pwedeng mag-repair ng leaky gut. Multi-strains probiotic o PreBiomax, nabanggit ko na po sa inyo. Okay, in Immunobright C, restore and balance your microbiota to a healthy state and repair leaky gut. I-review ko lang po. Bakit kailangan nating uminom ng multi-strains to repair our gut or leaky gut? Sapagkat sino po ang nakatira sa ating stomach, sa ating gut na mga bakterya? Ito po ang mga nakatira. 500 to 1,000 multi-strains microbiota, Lactobacilli, Streptococcus, Lactobacilli, Interbacteria, ayan po sila, in which is lahat ng nandito, Streptococcus, Lactobacillus, and Bifidobacteria, which is nandoon din po sa ating produkto. Therefore, kung iinom po kayo ng probiotic, multi-strains na po upang makatulong sa leaky gut, sapagkat yan po ang mga kailangan na good bacteria. Okay, PreBiomax Coffee, health benefits. Ayan, okay, tapos na po ako. I-review ko lang po ito. Reported scientific benefits in using multi-strains of probiotics from Immunobright C and PreBioCure capsule and Chia Coffee and PreBiomax Coffee, such as Lactobacillus, Bifidobacteria, and Streptococcus. Help, cure, and prevent diseases such as cancer, diabetes, high blood pressure, brain, heart, lung, kidney and liver disease, obesity, diarrhea, infection in colon, autoimmune disease, leukemia, rheumatoid arthritis, allergy, asthma, ulcer, hepatitis, bowel disease, cyst, tumor, obesity, anxiety, depression, autism, HIV, perfect for cancer treatment and cancer therapy, and 100% antiviral and anti-infection, antibacteria in most disease. Okay. Reference Human Clinical Trial, Symbiotic, and National Ching Kung University Hospital with protocol number 100-039. Yan po ang research po ng ating probiotic ng ating